Magandang gabi, Batangas. Ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Inaprubahan ng City Development Council ng Pamahalaan Lungsod ang 2,993,250,000 pesos sa Supplemental Annual Investment Program No. 1 para sa calendar year 2024 sa idinaos na full council meeting nito noong April 8 na pinangunahan ni CDC Chairperson Mayor Beverly Rose Di Macuja. Ang detalye sa report ni Marie Villena Luwalhati. Ang AIP ay nahahati sa tatlong sektor, kabilang ang General Public Services, Social Services at Economic Services. May pinakamalaking estimated budget ang Social Services na umabot sa 2,103,500,000 pesos na nakalaan para sa mga programs, project at activities o PPAs na tinukoy ng DepEd sa pamamagitan ng Local School Board, Education Services sa Kolehiyo ng Lungsod ng Batangas, Health Services ng City Health Office, Social Welfare Services at Disaster Risk Reduction Services. Kasunod dito ang Economic Services na may budget na 772,750,000 pesos para sa mga PPAs ng Engineering Services, Environment Services at Infrastructure and Development Programs. Umabot naman sa 117 million pesos ang pondong inilaan para sa General Public Services na gagamitin sa Executive at Local Development Programs. Ipinaliwanag ni City Planning and Development Coordinator at CDC Head Secretariat Gigi Godoy na ang halagang nabanggit ay hindi ang eksaktong budget. Sa halip ito ay gagamiting basehan sa paggawa ng Supplemental Budget 2024. Sinabi rin niya na nakapaloob sa Supplemental AIP ang mga karagdagang PPAs na hindi napabilang sa AIP 2024 na inoprobahan noong Agosto 2023. Ito ay dahil sa mga bagong mandato na ibinaba ng national government, mga kailangang requirements, mga proyektong hindi na isaalang-alang ng dating pamunuan ng barangay at sa iba pang kadahilanan. Nakiisa sa CDC Full Council Meeting ang chairperson ng Committee on Appropriation ng Sangguniang Panglungsod na si Councilor Carlos Buted, City Administrator Engineer Sunny Godoy at Secretary to the Mayor Attorney R.D. Di Macuja. Dumalo dito ang mga punong barangay, kinatawan mula sa CSOs, National Government Agencies, City Department Heads at City Employees. Para sa Palakat Weekend News, kasama sina Elmer Saraspe at Jeffrey Maranan, Marie Villena Luwalhati reporting. May 3 kumpirmadong kaso ng pertussis sa Batangas City ayon sa report ng City Health Office. Kabilang dito ang 2 at 3 buwang sanggol na walang bakuna at 1 buwang sanggol na nakatakda dapat bakunahan sa kanyang ika-6 na linggo ng pagsilak. Nagbabalik si Marie Villena Luwalhati. Ayon sa CHO, hinihintay pa ang test result ng 7 pang suspected cases. Kaugnay nito, mas pinaigting ng City Health Office ang vaccination campaign para sa mga sanggol upang makaiwas sa mga vaccine-preventable diseases tulad ng pertussis. Nagsagawa ang CHO ng catch-up immunization para sa mga 6 weeks hanggang 59 buwang mga bata sa mga lugar na may kumpirmadong kaso at catch-up immunization naman para sa 6 weeks hanggang sa 23-month-old infants para sa mga lugar na may suspected cases. Naglunsad kaagad na aktibong case finding sa mga lugar na may kumpirmadong kaso at higit na pinalakas ang health education ukol sa pertussis sa mga barangay. Gayon din patuloy ang Information Education Campaign o IEC hinggil sa naturang sakit sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng pamamahayag. Nasa proseso na rin sila sa pagbili ng karagdagang pertussis vaccine at iba pang kinakailangan supply. Patuloy ang mga kawani ng CHO sa pagdalo ng mga seminars para sa karagdagang impormasyon at updates ukol sa pertussis. Para sa Palakat Weekend News, Marie Villena Luwalhati reporting.
Sa layuning mabigyan ng kalwanan ang mga Batanggenyo na makapag-apply at makapag-renew ng License to Own and Possess Firearms o LTOP at makapagparehistro ng kanilang mga baril, nagsagawa ng 2 araw na LTOP Caravan ang Batangas City Police Station sa Batangas City Sports Coliseum noong April 11. Narito ang report ni Lisa Perez de los Reyes. Mas pinadali at organisado ang sistema sa pagpoproseso ng mga dokumento kung kaya't hindi na kailangan pang pumunta sa Camp Crame sa Maynila o sa Camp Vicente Lim sa Canlubang. Ang nasabing aktibidad ay pamamaraan ng BCPS katuwang ang pamahalang lungsod upang masiguro na nasusunod ang Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon kay PSG Sor Carlo Ilagan Umali ng Firearms POP Plans, MPO Fees, PNCO ng BCPS, kung ang isang individual ay may baril, nararapat itong ikuha ng lisensya upang maiwasan ang maharap sa kaso na illegal possession of firearms at upang magkaroon ng mga legal na dokumentong panghahawakan at hindi malagay sa alanganin kung sakaling ito ay gagamiting pandepensa sa sarili. Ang mga new applicants ay dumaan sa neuropsychiatric exam at interview, drug test at gun safety seminar. Kasama si Ivan Barsa, Liza Perez de los Reyes reporting para sa Palakat Weekend News. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala. Mahahalagang paalala upang maiwasan ang sunog. Siguraduhin gumagana ang fire alarms at sprinklers. Sanayin ang sarili at mga kasamahan sa evacuation plan at sumali sa mga fire drills. Isara ang LPG kapag hindi ginagamit. Ipasuri sa electrician ang koneksyon ng mga kuryente taon-taon. Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga gamit matapos tong gamitin. Huwag pabayaan ang mga nakasinding kandila o sigarilyo. Turuan ang mga kabataan ukol sa pag-iwas sa sunog. Alamin ang paggamit ng fire extinguisher, hilahin ang pin, itapat ang hose sa pinagmumulan ng apoy, diinan ang pindutan, at galawin ang hose na parang winawalis ang apoy. Ipinagbibigay alam sa lahat ng nakatanggap o makakatanggap ng mensahe mula sa Facebook account na gamit ang pangalan ni Mayor Beverly Rose D. Macuja at humihingi ng GCash account at mobile number na ito ay fake at walang kaugnayan sa punong lungsod. Si Mayor Beverly ay walang social media account at hindi kailanman hihingi ng pansariling pabor, lalo na ng financial assistance sa kanyang mga nasasakupan. Nipagbigay alam na ang kasong ito sa kinuukulan at sa kasalukuyan ay patuloy ang investigasyon upang malaman kung sino ang nasa likod ng modus na ito. Kung kayo ay nakatanggap ng ganitong mensahe, kaagad i-report sa Public Information Office o mag-message sa Palakat Batangas City FB page. Maraming salamat po. Namahagi ang mga miyembro ng Binibini Lungsod ng Batangas Production Committee ng Cultural Affairs Committee o CAC ng mga school supplies sa mga mag-aaral ng San Agapito Elementary School, Isla Verde noong April 11. Kasama nila sa distribution si Binibini Lungsod ng Batangas 2024 First Runner-Up at Miss Charity
Lindsay Maranan. Nagbigay din sila ng 8 units ng 6SM at 3 units ng 3SM solar panel sa naturang paaralan. Ang San Agapito Elementary School ang napiling beneficiary ng idinaos na fundraising activity ng Binibini Lungsod 2024 Talent Competition and Charity Show noong Enero, kung saan nakalikom ng 168,200 pesos mula sa ticket sales na siyang ginamit na pambili ng pinamahaging supplies. Ang Talent Competition Charity Show ay bahagi ng taunang search for Binibining Lungsod ng Batangas. Bukod sa pagpili ng beneficiaries, ang CAC rin ang namamahala sa nabanggit na beauty search at sa iba pang cultural programs at activities ng lungsod. At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat.